Inamin nga po mga idol ni Tyrese Haliburton sa interview na hanggat nakakalakad siya, maglalaro ito para sa Indiana Pacers sa Game 5. Sa madaling salita, kahit man may injury ito sa lower leg, sisikapin pa rin naman itong tulungan ng Indiana Pacers. Matapang rin naman itong sinabi na hindi kagaya sa Game 5. Sisiguraduhin niya na magkakaroon siya ng mas magandang performance sa Game 6, lalo pat gaganapin nga ito sa kanilang home court kung saan mas mataas ang chance ang manalo. Para nga sa inyong kaalaman, hindi pa natatalo ang Pacers sa Game 6 sa postseason, kaya isang magandang sinyalis ito na kakayanin ng kanilang team na puwersa ang do or die Game 7. At para nga magawa yan, kakailanganin nilang maging agresibo simula umpisa hanggang sa pagtatapos, dahil once na matalo sila sa Game 6, dyan na magtatapos ang kanilang pag-asa na makuha ang kampyonato. Pero take note mga idol, hindi pa nga sigurado kung makakapaglaro sa Game 6 si Tyrese Haliburton dahil wala sa kanyang desisyon, dahil nasa kamay ng Indiana ang desisyon kung maglalaro siya. Samantala, kinumpirma ni Shams Charania ng ESPN na opisyal na nga pong magbabalik at mananatili si LeBron James sa Lakers next season sa inaasahang pagkuha nito sa kanyang player option. Kaya siya ang kauna-unahang player sa NBA na maglalaro sa ika-23rd NBA season. At dahil nga sa na-achieve na ito ni LeBron na isa na namang milestone, hindi na nakakagulat bakit maraming na namang mga haters ang nagalit sa kanya. Sinundan pa ito ng pagsabi at pagbulgar ni Dalton Knecht kay LeBron na kakayanin para naman nga noon nitong maglaro sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Sa madaling salita, ayaw pa rin ng Lakers at wala silang ideya na magre-retired na ito na siyang hindi kinagusto ng kanilang mga haters. Kaya hindi na nakakagulat bakit mas lalo pang umusok ang galit sa kanya ng mga haters, since hahaba na naman ang hihintayin ng mga ito at malalaman na hindi pa magre-retiro si LeBron at mukhang kakayanin pa nitong maglaro sa mga susunod na taon. Alam naman nga ninyo na hinihintay na lamang nga ng mga haters ni LeBron ang pagbagsak at pagtatapos ng kanyang karir, ngunit hanggang ngayon hindi pa nga ito nangyayari, kaya wala silang ibang nagagawa at magagawa kundi batikusin na lamang ito sa social media. Samantala, simula nga po nang tumanggi ang San Antonio Spurs sa proposal ng Phoenix Suns kay Kevin Durant, ay mga naibalitang teams na nga posibleng umagaw sa kanya kagaya ng Minnesota, Miami Heat at ang Houston Rockets. Lahat rin naman ng mga ito merong hawak na sapat na asset na kayang tapatan ng napakalaking kontrata ni KD, kaya hindi na pagtataka kung isa sa kanilang posibleng sunod na paglaruan nito. Pero ayon sa balita ni Shams ngayon ng ESPN, wala rin naman sa 3 kupunan ang nabanggit ang gustong sunod na paglaruan ni Kevin Durant. Gayong inamin nga nito sa kampo na ang San Antonio Spurs ang pinaka-preferred team nito. Sa madaling salita, sa ayaw sa gusto ng Phoenix Suns, kailangan ngang babaan nila ang trade value ni Kevin Durant para lamang maging afford ito para sa San Antonio Spurs. Kaya nangangahulugan, wala talagang pag-asa ang Miami, Minnesota, Houston na makapagpalakas ng lineup kung sakaling makuha siya sa isang trade ngayong off-season.